na mula noong sumipa ang presyo ng langis matapos yung giyera sa gitnang silangan noong February 28 ay kaagad na tinamaan ang mga mangingisda sa taas ng presyo kung kaya marami kaagad ang tumigil sa paglaot. Sa Hanay ng Pangisda Pilipinas, mayroon kaming halos 10,000 yung member namin, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang data na dumating sa amin mula sa mga area natin ay halos 50% noong member namin sa buong Pilipinas ay huminto na, almost 5,000 na mga member namin. Kung sa aming hanay ay naganap ang ganitong klase ng pagtigil at paghanap ng ibang pagkakakitaan dahil sa mataas na presyo ng gasolina, maaaring ito rin ang itsura ng buong mangingisda sa ating bansa. Kasi hindi naman, ibig sabihin pare-pareho lang naman kaming tinamaan ng taas ng presyo ng diesel, gasolina at ng langis at ng mga bilihin sa ating sa pangunahing bilihin, no? Kaya malaki talaga ang epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo, langis at gasolina. Marami halimbawa ang mga mangingisda sa mga sentrong urban. Halimbawa sa Manila Bay ay may mga lumipat muna sa pagdadrive ng e-trike dahil uso ang e-trike ngayon. Opo. Nakikiboundary sa e-trike. Tapos nagpapatuloy sa paghahanap ng magagamit na boundary sa padjak o yung tricycad kung tawagin natin. Tapos yung iba naman na mga naghahanap talaga ng construction, pagtatrabaho sa construction at iba pang mga pangungontrata. Ang iba rin ay nagkakargador, halimbawa yung mga nagbababa at nagdidiskarga at nagkakarga ng mga kargamento mula sa mga container van mula sa mga pier ay pinapasok na rin nila para lang madugtungan ang kabuhayan. Siyempre ang mga kababaihan natin pumapasok, tumutulong na rin sa paghahanap tulad ng paglalaba, pagmamanicure at iba pang mga pagtitinda ng mga ihaw-ihaw at iba pang mga paninda para lang makatawid. Ang iba namang mga mangingisda natin, tinigil ang paggamit ng motor at nag-convert muna sila sa disagwan o yung sa tabing dagat na lang muna sila nangunguha ng nangingisda kung sa abot kaya ng kanilang lakas at yung lambat nilang maliliit ay sa tabing dagat na nila muna inariya. Kung ano man ang mahuli nila, dagdag na sabihin, wala silang gasto sa gasolina, maibebenta nila yung kaprasong huli nila sa malapit sa tabi, makaka-survive na rin sila sa pang-araw-araw na pagkain. Tama po, kasi sa ating karagatan, ang pangingisda ay mayroong swerte at malas. Kapag sunerte ka, marami kang mahuhuli. Kapag minalas ka, lugi ka sa gastos mo. Pero mas mainam na yung lumalaot ka kasi maaari kang makatama ng mga mahuhuli mo para may benta mo ng maayos-ayos. So, ang pinakamahalaga pa rin talaga ay maibalik yung dati o mas mainam nga kung mas bababa pa sa dati dahil ngayon ang gastos sa gasolina ay ang gasolina natin umaabot na ng 100 pesos, ang diesel natin umaabot na ng 140 pesos per liter. Maganda sana kung bababa ito at kung makakabalik sa dating presyo bago pa ang February 28 ay makakatulong ng malaki sa ating mga mangingisda. Tama po, no? Ang dahilan kung bakit tumitigil ay yung mataas na presyo at yung pagkabaon sa utang. Yun ang isang kaagad na dahilan kung bakit hindi lalaot ang mga mangingisda, lalo na yung mga demotor na lumalayo. Kaya ang tendensya talaga tumigil. Tumigil para hindi mabaon sa utang at maghanap ng paraan para hindi masyadong tamaan ng gastos. Kaya nga sinasabi natin halimbawa dyan sa Lingayen Golf. Ang aming chapter na naandyan sa Santo Tomas, ang ginagawa ay nangingisda sila sa malapit na lang. Yung dating kumukonsumo sila ng 6 na litro ng gasolina, 2 litro hanggang 3 litro na lang ang kanilang kinukonsumo. Kung ganon, hindi na sila makakalayo, dyan na lang sila sa malapit. Nakakaipon sila ng konting uli. Pero madalas dahil pakaunti na rin ang isda sa Lingayen Golf, kung saan ang Pangasinan at La Union ay naandyan, ay marami na rin ang tumitigil dahil sa kakaunti na ang nahuhuli. Kaya nga hindi na halos lalaot kasi nga una ang ating mangingisda hindi naman niya kayang i-predict kung makakahuli siya o hindi. Ang tiyak kagad
bibilhin niya yung pangangailangan niya, tiyak na gastos yun sa kanyang paglaot. Kailangan mo ng 3 litrong gasolina, kailangan mo ng baon, kailangan mo ng... Ibig sabihin, tiyak kagad na mayroon kang gastos na 200 o 250, hindi mo alam kung kikita ka ng more than 250 pagbalik mo. Minsan lugi ka. At kung inutang mo pa yon, papatong yon sa utang mo dahil kung lalaot ka uli, mangungutang ka na naman para mag-asam ka na makabawi at makabayad at makakumita pa. Laging ganon ang buhay ng mga mangisda. Kaya malaki ang papel talaga ng pamahalaan eh. Malaki ang papel ng pamahalaan sa maagap na pagsuporta sa epekto sa mga mangisda nung mataas na presyo ng krudo at gasolina.